Totoo yan. Makakaasa ng buong suporta ang Pilipinas mula sa Amerika kaugnay sa mainit na usapin sa South China Sea. Ito ang ipinangako ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos sa pulong nila sa Pentagon. Sinabi ni Austin sa Pangulo na matibay ang pangako ng Amerika para suportahan ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake ng kalaban sa anumang panig sa South China Sea. Yan ang gusto ko sa galaw ng ating Pangulo. Kung napapansin ninyo, no, hindi siya nagsasabi ng kahit ano pa man. Ang sinasabi lamang niya palagi, pag issue ng West Philippine Sea ang pinag-uusapan, ang isa lang ang sinasabi niya, hindi tayo papayag na maagawan ng teritoryo o hindi natin ibibigay ang ating teritoryo. Yun lang sinasabi niya. Other than that, wala siyang sinasabing iba tungkol sa mga plano niya. So, bakit ko nasabi napakaganda ng kanyang ginagawa? Ang galing ng ginagawa niya, mga utol. Habang bini-maintain niya yung diplomasya, yung dialogue o yung sinasabing friendship ng China at Pilipinas, habang mini-maintain niya yon sa pamamagitan ng dialogo at ng diplomasya, hindi niya tinatanggal sa isip niya na kailangan nating maghanda ng Pilipinas. So kaya tinalaga niya si Secretary Gibucho Doro bilang National Defense Secretary. Parang bahala ka na dyan. Pero tingin ko may mandato yun. Ito mandato natin para sa national defense natin. So habang pinapalakas natin ang ating pwersang militar o sandatang lakas, siya naman, si President Bongbong Marcos, ay pinapalakas niya ang alyansa. Pinapalakas niya ng pinapalakas ang alyansa natin sa mga matitibay na mga bansa. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Alam natin, mga utol, na pangalawa na sa pinakamalakas at makapangyarihang bansa sa buong mundo ang China. Pumapangalawa ito sa United States of America. At alam din natin na ang bansang China ay inaagawan tayo ng teritoryo. Hindi lamang ang Pilipinas po. Okay? Yung iba pa mga bahay nating bansa dito sa Southeast Asia ay inaagawan ng teritoryo nitong China. At nitong mga kamakailan lamang ay parang lalong nag-e-escalate o tumitindi ang tensyon dyan sa West Philippine Sea dahil sa pangaharang ng mga Chinese Coast Guard nila sa ating mga Philippine Coast Guard dahil sa mga resupply mission. Anyway, eto yung ating topic. Anong mangyayari sa Pilipinas kung bigla tayong sugurin ng China? May laban ba ang Pilipinas? Ito'y mula kay Saysayang Pinoy. Yan ang ating aalamin, mga utol. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na alamin na natin. Bukod sa lakas ng puwersang militar ng China, alam din naman ng marami na napakaganda din ang ekonomiya nito. Kaya nga naging pangalawa ito sa largest economy in the world. Ang bansang China ay palaging pasok sa mga rankings ng mga pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Tama. Bukod sa lakas na taglay nito sa usaping militar, napakaganda din ang ekonomiya ng bansang China. Bukod sa mga ito, kilalang kilala din ang bansang ito, lalong-lalo na ng mga karatig bansa nito bilang isang mapagmanipula at bully pagdating sa mga teritoryo. Tama. At isa na nga sa mga naging biktima nito ay ang Pilipinas. Pero paano nga kaya kung bigla tayong sugurin ng China? Ano nga kaya ang mangyayari sa ating bansa? Sa tuwing maririnig natin ang salitang China, ano nga bang mga pumapasok sa ating isipan? Bukod sa pagkain nila ng kung ano-anong hindi pangkaraniwang bagay at hayop, pangaagaw ng mga teritoryo at mga produkto na made in China, kilala din ang bansang ito sa pagkakaroon ng malakas na puwersang militar at ang kanilang mga makabagong armas. Kung marami sa mga Pilipino ang naiinis sa tuwing nasa balita ang China, na nanghihimasok na naman ng mga teritoryong hindi sa kanila, hindi na lamang pala nag-isa ang Pilipinas dahil kasama natin sa pagkayamot na ito sa China ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan. Ayan, mga utol, ang dami, di ba? Hindi lang tayo kasi ang ginaganyan nila. Pero so far ngayon, parang mas lumalala yung tensyon dyan sa West Philippine Sea. Okay? So hanggang sa Senado, pinag-uusapan na natin, kung napanood nyo yung budget hearing na nilabas ko, no? Kailangan bibilin ang gustong i-propose ng ating Defense National Secretary ay 30 to 40 fighter jets at least ang ating i-acquire. Okay? Kasi kung 12 lang daw, hindi naman daw talaga magmamatter yun para sa pagtatanggol ng ating bansa o ating bayan. At alam naman natin, no? Alam naman nating lahat na kulang talaga sa kagamitan ng ating Armed Forces of the Philippines. Let alone, paano tayo lalaban sa China kung sakali? 'Di ba, mga utol? Alam natin na talagang high-tech yung weaponry nitong mga to.
bukod pa sa napakadami nitong military personnel, doon pa lang 2 milyon. Kung hindi ako nagkakamali, humigit kumulang 2 milyon ang military personnels ng China, mga utol. Okay? Pinakamarami yata yan sa buong mundo. Pero hindi pa rin sila yung pinakamalakas na military sa buong mundo. Okay, balikan natin konti. Na ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan. Yan lang naman ang mga bansang kasama natin na may malaking problema sa China. Ang mga ito ay mga nasa Southeast Asia pa lamang. Hindi pa kasama ang mga bansang nakadikit dito na pader, ilog at dagat lamang ang pagitan. Diyan, no? Kahit naman ata anong gawin natin, tanggapin na natin ang katotohanan na wala tayo sa kalingkingan ng China kung pag-uusapan ang sandatahang lakas. Tama. Maaring sa umpisa ay meron tayong lakas na kahit paanong maipapakita sa kanila. Pero kung anong meron tayo sa ngayon ay hindi sapat upang tapatan ang kanilang lakas hanggang sa dulo ng labanan. Kaya naman ang tangi na lamang nating aasahan bukod sa magdasal ay ang mga bansang maaaring magpaabot sa atin ng tulong at saklolo. Wala man tayong sapat na lakas, ang tangi na lamang nating aasahan ay ang bansang nasa ating panig o mga kaalyansa natin. Sabihin na nating halimbawa na nagumpisang umatake ang China sa Pilipinas. Ang pagsisimula ng digmaan ay isang senyales upang magsikilos ang mga bansang kasapi sa United Nations na maipagtanggol ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa mga kasapi ng samahang ito. Ang Pilipinas ay ika-28 na lumagda sa United Nations Declaration noong Agis ng Hunyo 1942. Ang pagpirmang ito ay ang pagsunod sa mga polisiya at mandato ng United Nations kapalit ng mga benepisyo katulad ng kapayapaan at seguridad, economic and social development at humanitarian affairs. Hindi basta-bastang mga bansa ang babanggain ng China tulad na lamang ng United Kingdom, Australia, India at syempre ang Amerika. Sa mga nagtatanong kung kakampi ba ng China ang Russia at Iran, oo, mahigpit na magkakampi ang mga bansang ito. Teka lang mga utol Teka lang ha. Lilinawin ko lang. Sa United Nations mga utol, kasama ang China sa permanent members nito. Yung 5 permanent members. So nalimutan ko ng iba. Pero alam ko kasama rin United States. Pero kasama ang China sa United Nations. Okay mga utol? So pero syempre dahil yung simpatya ng buong mundo ay nasa atin dahil hindi naman tayo yung nagpo-provoke ng labanang ito o ng sagalot na ito, malamang sa ating kumampi yung mga nasyon doon sa United Nations. Kasi itong China naman talaga ang nagsisimula ng kaguluhan. So alam na alam yan ng Western, ng Europe, alam nila lahat yan mga utol. So anong masasabi nyo dyan? 'Di ba? Pero totoo naman Sila naman talaga nagpasimula niyan, yung China, no? Yung ang pinalalabas lang nila sa media kagagawan ng Westerns o ng third party at dito sa particular na ito ang United States, kagagawan ng United States kung bakit may sigalot dito sa South China Sea. Dahil kung tayo lang daw mga Asian neighboring countries, magkakasundo-sundo daw tayo, harmonious daw tayo. Palagay nyo ba harmonious pa yung ginagawa nila? Maganda pa ba yung relasyon ng mga bansa dito nang dahil sa ginagawa nila? O hindi tayo sa ASEAN, maganda relasyon natin. Alam natin yan dahil nagsasamit. Pero itong China, maganda ba pinapakita nila sa Pilipinas at sa mga kaitbahay nating bansa? Di ba hindi? Ano sa palagay nyo? At kung napanood nyo, no, yung pinag-usapan sa Senado na tinatanong ni Senator Robin Padilla kung nandun na ba tayo sa estadong kailangan natin yung presensya ng United States? Palagay ko kung ako tatanungin, palagay ko oo. Kailangan na natin yung presensya ng United States dahil pabigat na ng pabigat ang ginagawa ng China dyan sa ating mga teritoryo. Gusto na nila tayong itaboy bago pa. Tama yung sinabi ng maritime expert na si Professor Batumbakal, no? Gusto na tayong itaboy ng China sa ating mga teritoryo sa mga inaagaw nila sa West Philippine Sea at saka sa Scarborough Shoal. Gusto na nila tayong itaboy bago pa man tayo makapaghanda. Kasi alam nila na naghahanda na tayo. Kaliwat kanan ng ating military exercise, meetings at pinapatibay ang alyansa natin sa iba't ibang bansa na talagang may treaty tayo o may alyado natin, pinaparating natin sila. So alam nila na naghahanda na tayo. Tuloy-tuloy ang pag-acquire ng mga bagong assets ng Armed Forces of the Philippines at yun nga ay dinidiscuss sa budget hearing, di ba? Na
kukuha tayo ng marami pa tayong kailangan, mga barko, mga warships at mga fighter jets at kung ano-ano pa, mga missiles, mga utol. So alam ng China na naghahanda tayo. Bukod doon, kahit pa maliit ang ating bansa o maliit ang kapasidad natin pagdating sa military, yung mga kaalyado natin. So bago pa mangyari na handang-handa na tayo, talagang pinipwersa na, palagay ko pinipwersa na ng China na palayasin tayo sa ating mga teritoryo. Kasama na ang Ayungin Shoal. At babalik tayo doon sa tanong na kailangan na ba natin ang presensya ng United States of America dito sa ating mga katubigan? Ako palagay ko, oo, it's time. Ano sa tingin nyo mga utol? Pa-comment na lang. Walang maling sagot. Okay, walang maling opinion. Okay, tuloy na natin. Pero yun na, pwede talaga itong mag-escalate into something. No? Mas masindihan ang mitya ng kung ano pa man. Okay, yung digmaan. Balit hindi ibig sabihin na kapag naglunsad ng digmaan ng China ay sasawsaw at makikigulo ang mga ito. Bukod sa mga bansang nabanggit kanina, nariyan din ang bansang Japan upang magpadala ng kanilang assistance dahil kilala din ang Japan na may napakagandang relasyon at ugnayan sa Pilipinas na kilala ding may malaking galit at hindi magandang pakikitungo sa bansang China. Kung pagbabasehan ang naging kilos noon pa man ng China laban sa Japan, malaking porsyento at nakakasiguro tayo na nasa panig natin ang mga Hapon. Bukod sa bansang Japan, nariyan din ang suporta na magmumula naman sa Amerika na kinikilalang pinakamalakas na bansa sa kahit anuman atang aspeto mula sa kanilang ekonomiya hanggang sa kanilang mga puwersang militar. Sa bansang ito, tiyak na takot ang China. Makakaasa ng buong suporta ang Pilipinas mula sa Amerika kaugnay sa mainit na usapin sa South China Sea. Ito ang ipinangako ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos sa pulong nila sa Pentagon. Sinabi ni Austin sa Pangulo na matibay ang pangako ng Amerika para suportahan ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake ng kalaban sa anumang panig sa South China Sea. Yan ang gusto ko sa galaw ng ating Pangulo. Kung napapansin ninyo, no, hindi siya nagsasabi ng kahit ano pa man. Ang sinasabi lamang niya palagi, pag issue ng West Philippine Sea ang pinag-uusapan, ang isa lang ang sinasabi niya, hindi tayo papayag na maagawan ng teritoryo o hindi natin ibibigay ang ating teritoryo. Yun lang sinasabi niya. Other than that, wala siyang sinasabing iba tungkol sa mga plano niya. So, bakit ko nasabi napakaganda ng kanyang ginagawa? Ang galing ng ginagawa niya mga utol. Habang bini-maintain niya yung diplomasya, yung dialogue o yung sinasabing friendship ng China at Pilipinas, habang mini-maintain niya yon sa pamamagitan ng dialogo at ng diplomasya, hindi niya tinatanggal sa isip niya na kailangan nating maghanda ng Pilipinas. So kaya tinalaga niya si Secretary Gibo Teodoro bilang National Defense Secretary. Parang bahala ka na dyan. Pero tingin ko may mandato yun. Ito mandato natin para sa national defense natin. So habang pinapalakas natin ang ating pwersang militar o sandatang lakas, siya naman, si President Bongbong Marcos, pinapalakas niya ang alyansa. Pinapalakas ang alyansa natin sa mga matitibay na mga bansa. Naghahanda tayo sa kung ano pa mang pwedeng gawin ng China sa susunod na mga panahon, pero at the same time tinatama natin yung diplomasya. Ganun ang ginagawa niya with China. Okay? So doon sa dating na yon, nagagalingan lang ako in a way na okay, sige, oo kami sa sinasabi nyo China, pero wag nyo ring iisipin na hindi kami handa sa ano pa mang banta ninyo. Parang ganon mga utol na yung keep your enemy close, di ba? Parang ganon yung ginagawa ng ating presidente. Okay, tuloy na muna natin. Nangako ang US Secretary of Defense kay Pangulong Marcos Jr. na tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at dadagdagan ang interoperability ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Binigyang diin pa ni Lloyd sa Pangulo na higit pa sa pagkakaibigan ng relasyon at alyansa ng dalawang bansa dahil para naaniya silang pamilya na naghahangad ng malaya at bukas na Indo-Pacific para sa kaunlaran ng dalawang bansa at ng buong rehiyon. Ikinagalak ng Pangulo ang pangakong suporta ng Amerika sa Pilipinas at umaasa ito ng mas magandang bukas para sa dalawang bansa batay sa matatag na pundasyon ng pagkakaibigan at turingan ng magkapamilya. Hindi na lamang din Pilipinas ang kaaway o may galit sa China pagdating sa mga teritoryo. Nariyan din ang ibang mga bansa na maaari nating maging kakampi kung sakaling sumugod ang China. Una ay ang Japan.
Ang Senkaku Island ay parte ng Japan na kontrolado nito noon pang taong 1895. Ang islang ito ay pag-aari ng mga pribadong Hapones sa loob ng 120 taon. Ay ang India. Ang bansang India at China ay kapwa naniniwalang pareho silang may karapatan sa ilang bahagi ng teritoryong kani-kanilang nasasakupan. Pangatlo ay ang Nepal na nakikipagmatigasan din sa China dahil naman sa usapin tungkol sa kanilang border. Pang-apat ay ang Bhutan. Nagulat na lamang ang bansang Bhutan nang sa kalagitnaan na agawan ng teritoryo ng China at India ay nais na ring angkinin ng China ang silangang parte ng Bhutan na isang wildlife sanctuary. Panglima ay ang Taiwan. Mas malala ang nais ng China sa bansang ito dahil nais nilang angkinin ang kabuuan ng Taiwan. Pang-anim ay ang Russia. Sa kabila ng maraming kasunduang pinirmahan sa pagitan ng mga bansang China at Russia, pinipilit pa rin ng China na ang halos 160 square kilometers na bahagi ng Russia ay kanila. Pang-pito ay ang Mongolia na nasa pagitan naman ng Russia at China. Pang-walo at pang-siyam ay ang South at North Korea. Pang-sampu ay ang Laos. Pilit ding inaangkin ng China ang parteng hilaga ng bansang ito. Ang ilan pang bansang kalaban ng China sa mga teritoryo ay mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Ipinipilit ng China na nais angkinin ang buong South China Sea dahil sa ito umano'y nasasad sa 9-dash line na nasa orihinal na mapa ng China noon pang taong 1953 na matatanda ang ayon sa International Court of Justice. Ang pag-angkin na ito ng China ay walang sapat na basihan at hindi dapat nakilalanin. Totoo naman, wala talaga silang historical claim, no? Sa atin, yung claim talaga natin, napakaganda. Bukod doon sa exclusive economic zone na tinatag ng international law, UNCLOS, merong mapa nung 1734, yung Murillo Velarde map kung tawagin, na doon ay naka-drawing na o kasama na sa mapa yung Scarborough Shoal, yung Bajo Masinloc at saka ilang bahagi ng Spratly Island, mga utol. Doon pa lang, talo na sila sa historical claims. Kasi sa kanila, salita lamang Salita lamang. Yung claim ng China, just South China Sea, ay na sinasabi lang nila, amin yan. Paano naging kanila, ubod ng layo na. Well, anyway, alam naman natin kung gaano kasakim na yung, diba? Gusto nila, ang laki-laki na nung bansa nila, gusto pa nila magpalaki. Hindi lamang tayo ginaganyan, lahat ng kapitbahay niya, yung India, yung binanggit kanina, ni Kasaysayang Pinoy, India, Nepal, Bhutan, including Russia, meron silang border dispute. May pinag-aagawan silang teritoryo dahil ang pagitan niyang mga yan ay border lamang. Okay, mga utol? So, anong masasabi nyo dyan? Kung sakaling sakupin tayo, ay maraming ang sasaklolo sa atin, pero hindi naman natin pwedeng asahan yun. In the first place, sabi nga nung isang Chinese general, no? Kung sasakupin daw, di umano, ng China ang Pilipinas, ay isang araw lamang daw ang itatagal natin. Ganon sila kasigurado na kayang-kaya na nila tayo. Tama naman yun, totoo naman yun. Pero lalaban ng Pinoy, grabe, alam naman natin sa history natin, talagang lumalaban tayo, talagang nag-aaklas tayo at nahihirapan din sila kahit gaano sila kalakas. Kung kaya tayo lamang mga utol palagay ko, lalaban. So, paki-comment na lang, inyong opinion, tuloy na natin. Subalit hindi ito naging dahilan para manahimik na lamang ang China. Kabilang sa mga bansang ito ay ang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei, Taiwan at ang Pilipinas na kapwa ay pinaglalaban ng kani-kanilang karapatan sa teritoryo. Sa totoo lang, mawawalang saysay kung aatakihin nila ang Pilipinas dahil sa alyansang meron ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Kung isa ka ba namang isang bansang natalo sa korte pagdating sa pinag-aagawang teritoryo at ikaw pang may lakas ng loob na magsimula ng giyera, ay siguradong magiging kalaban ka ng ibang mga bansa sa buong mundo. Bukod sa gagasto sila ng malaki sa digmaan ay kailangan ng matinding effort at sigurado din naman ang kanilang pagkatalo. At dahil may pagkatusong China, bakit pa nga ba nila kailangang makipagdigmaan kung nakukuha naman nila ang kanilang mga gusto nang walang digmaang nagaganap? Nakakapagtayo sila ng mga facilities sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng mga artificial island at may mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa?
Ito'y dahil wala din namang ginawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Inisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno, kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatayo ng kung ano-anong mga estruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin. Ang maaari na lamang siguro nating gawin ngayon ay mag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga Chinese sa ginagawa nila sa ating teritoryo at sa ating mga mangingisda. Sa ngayon ay patuloy pa din ang panghihimasok ng bansang China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ngayon mga utol, no, yan ang tanong ko paano pa natin kaya mapapalayas yung China doon sa ating mga teritoryo, doon sa mga artificial island na nilagay nila? 3 na yon mga utol kung hindi ako nagkakamali, no? Tapos so far may mga 7 na sila nakukuhang mga isla sa atin. Okay? So paano pa natin sila mapapalayas? Napakalakas ng presensya nila doon. Ako sa tingin ko yung sinabi ng maritime expert, no, it's time na makialam na ang United States of America kasi hindi naman natin sila kayang palayasin. Pero yun nga, ang kinakatakot ng nakikita ko naman yung pinupunto ni Senator Robin Padilla doon sa sinabi niya na ang pinupunto niya naman hindi natin pwedeng asahan talaga yung mga kaalyado natin bansa, dapat sariling atin. Baka nga ginagamit lang tayo, pero hindi naman pero kung gamitan, di gamitin na rin natin sila, no? Napapalayas yung China dyan sa ating mga teritoryo. Mga utol, kasi napakahirap na nila nating palayasin yung mga yan. May mga artificial island, may military base na sila, may runway sila ron. Atin yun, mga utol. So yun yung tanong. Kailan natin mapapalayas? Anong pamamaraan pa? Umiiwas talaga tayo sa gera. Yun yung ng buong mundo. Kasi pag yan nagsimula, uulitin ko lang ang mga sinabi ko nung nakaraan pa. Pag yan nagsimula, yung gera na yan, pag nagsimula, tuloy-tuloy na yan. Magdo-domino effect yan. At palagay ko, magiging mitya ito ng World War III. At yun po ang iniiwasan ng napakaraming mga bansa. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles. Maraming salamat sa iyo, Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat sa inyo mga utol. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Sana mauwi to sa maayos na usapin.